Eto na ang ating i-discuss ngayong araw na ito. Post-game analysis doon sa resulta ng laro between New Zealand and Gilas Pilipinas at itong paparating nilang laro versus Australia. Magandang araw sa inyo mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Okay, pag-usapan na natin itong dalawang laro. Isang nagdaan, isang natapos na, isang paparating or panghinaharap. Okay? So simulan na muna natin dito sa pagtalakay ng ilang mga numero, mga statistics dito sa katatapos lamang na laro ng Gilas Pilipinas kontra dito sa New Zealand. Of course, alam naman natin na nangyari, 69-66 dito ang final score, ano? Nakahabol sa bandang dulo ang Gilas Pilipinas. Okay? Lamang yata ng mga 7 yata, tapos na ibaba sa dalawa. Naging 68-66 nga yan eh. Nagmintis lang yung isang tira nung si Tanggen ba yun? Or nakalimutan ko pangalan. Okay, mintis lang isa, kaya yung last second heave ni Dwight Ramos hindi lang pumasok. That could have brought the game into overtime, ano? Kaya lang hindi tayo pinalad, ano? Nonetheless, it's still a game na kapupulutan natin ng aral. Okay? At least lumaban, ano? 3 lang ang lamang, hindi tayo tambak. Okay? Kasi mga nakaraan, tambak yung mga numbers natin, ano? Alright, so tingnan natin yung ilang mga statistics or numbers dito. Field goal percentage, 33%, 36%, lamang dyan ang Tall Blacks, ano? Sa 2-point field goal lamang tayo, 44.2%, 40.5%. Now, here's the catch. Dito tayo medyo hindi pinalad. Okay? 18.9% or 19% na natin versus 30%, and we're talking about the 3-point field goal percentage. Okay? If you are shooting 19%, no, beyond the rainbow line, rainbow country, ano yan? Very atrocious yan. Hindi magandang numero yan, ibig sabihin. You cannot connect, no? You cannot convert points through the 3-point line. At alam nyo ba mga kabayan, karamihan ng ating tira, no, ating attempts ay kinukuha natin sa 3-point shots. Okay? Meron tayong mga salaksak sa loob, pero karamihan 3 na hindi naman pumapasok. Okay? Oo, great equalizer yung 3, madaling makapuntos. Kaya lang kung tira ka ng tira at hindi nagpapapasok, medyo mahihirapan ka makahabol. Buti na lamang sa bandang huli na realize natin na kailangan nating pumasok sa loob, no? Pero kung minsan yung pagpasok sa loob, nahihirapan din tayo eh. Yung pa kayang lower percentage shot. Okay? Kasi yung pagpasok sa loob, mataas na ang percentage, ang possibility na pumasok nun eh. Na kahit may depensa, kung magaling kang mag-iwas ng bola, makakakuha ka ng puntos. Yun, nandun na sa malapit yun. Ano pa kaya yung nasa malayo? Mas mahihirapan kang i-convert yun dahil malayo. Ititira mo sa labas. Lower percentage shot yun eh. Pag hindi ka pa nag-convert doon, hindi ka nagpapasok, 19% is a very, very low number. Bad number. Bad statistics for us. At tingnan nyo naman ang diferensya. 30% to 19%. Tingnan nyo naman, saksi na tayo dun sa laro mismo. Si Darling nakadalawa yata na 3-point shot. Tapos yung iba pang mga ka-teammates niya, merong at least nakaka-convert sila. Okay? Tayo, because of course,
because of the defense. Okay? Ayan. Okay. So, sa free throw, wala tayong problema. 50%. Okay. Okay. Rebounds, hindi masyado nagkakalayo. 50, 51, 52, 4 points lang, ano? Offensive rebounds, tabla rin yan sa ano eh. Halos, ito yung 4 points. Ito yung diferensya ng 4 points, defensive rebounds. Hindi tayo masyadong nagkakaroon ng kapalaran na mag-dominate sa rebounds, ano? Mamaya pag-uusapan natin yan, ano? Okay, tingnan natin itong ibang stats. Assists. Medyo lamang ang tall blocks. Okay? Alright. Ito, maganda natin nagawa. Steals. Na nakawan natin sila ng bola ng 9 times. No? 5 blocks against 3. And we were able to force turnovers. Force turnovers and make them commit mistakes. 18-11. Very good to, no? Okay? Mamaya titingnan natin yan, ha? Okay. Well, personal fouls. Medyo hindi naman factor yan, ano? Look at the points of turnovers at saka sa turnovers. We were able to convert the 18 turnovers into 20 points. 8 lang ang na-convert nila. Maganda sana eh. Maganda yung depensa natin eh. Kaya nga tingnan nyo yung score, ang babaw, 69-66. Okay? Nagka-depensahan ng malakas, ng malaki. Okay? Kung sila mahigpit ang depensa, tayo rin mahigpit din ang depensa. Okay? Katunayan yan, no? Tingnan mo, turnovers, blocks, tsaka steals. Okay? Kaya lang, ano naging factor bakit hindi tayo lumalamang? Kasi nakadepende tayo much doon sa 3-point field goal natin. Heavily dependent tayo doon. Hindi naman pumapasok na apektuhan ang score natin. Okay? Yan. Yan ang isa sa mga naging problema natin sa laro natin against New Zealand. Okay? Marami nga tayong malakas ang depensa natin. Steals, blocks, etc. Forcing turnovers. Kaya lang, hindi tayo nakaka-convert. Doon sana sa higher percentage shot tayo nag-concentrate. No? Si CJ Perez pumapasok sa loob. Kaya lang, hindi masyado eh. Wala tayong low post play. Napansin nyo ba yung mga kababayan? Poste. Hindi ko alam bakit hindi masyadong ginamit ni Coach Tim Cone si Junmar. No? Pwede sana eh. Kaya lang, okay? Medyo pagdating sa international competition, medyo lang naman dihado si Junmar, no? Kasi wala masyado exposure. Although nakaka-score naman siya. Okay? Pero sana bigyan ni Coach Tim Cone ng pagkakataon. Poste. Pick and roll kuminsan. Di kaya poste, attract the double team, kick out, tira. Wag lang basta laging tira ng tira. Basta iikot yung bola, hanapin yung libre na tao. Kung ang libre na tao sa labas, pwede. Pero kung sa loob, mas maganda sa loob, no? Para tumaas-taas naman yung ating field goal percentage. Mababa rin tong 33 na ito eh. Tingnan nyo na. Kaya lang naman kasi naging 36 ang field goal. Kasi ginantihan natin ng magandang depensa rin ang New Zealand. Kaya hindi rin sila masyado nakaalagwa. Pero 36-33, lamang pa rin sila. No? Yan. Okay. Fast break points. Ito medyo gusto kong to eh. 11-9. Okay? Second chance points. 17-14, di masyadong malayo. Nakaka-score naman tayo. Points in the paint. Ayan lamang ang tall blocks. Puro loob sila eh. Tayo 26 lang. Okay? At ito, points from the bench or bench points, 46 as against 23. Nag-concentrate masyado si Coach Tim Cone dun sa iilang players lang. No? Doon lang umikot do sa first 5,
konti lang yung ginamit niya sa bench eh. Hindi masyado mabad yung mga bench players. Okay? So, ito mga takeaways ko rito mga kababayan. Okay? So, kaya tayo natalo is because hindi gumana yung outside shooting natin. Doon tayo masyado nag-rely. Okay? Now, don't fall in love with the outside shooting with the 3-point shot. Okay, magaling yan. Magandang puntusan dyan. Kaya lang pag hindi pumasok, yun na yun. Pag nakuha ng kalaban ng rebound, wala. Possession na nila. No? Maswerte ka kung makukuha mo yung offensive rebound. No? Kaya lang 3-point shot yan galing sa malayo. Malayo ang talbog. So, may posibilidad na makipag-agawang ka pa dyan or hindi mo makuha ang rebound. Okay? Ayan. So, learnings from this game. Okay? Sana ang gawin natin sa susunod, kalaban natin ng Australia. Okay? We need to run. Fast break. May fast break points ba tayo? Tingnan nyo, 9 lang tayo. Well, hindi rin sila maka-fast break kasi maganda rin ang depensa natin. Pero kung nagkataon, maluwag ang depensa natin, ako aalagwa yung score, tataas ang fast break points ng New Zealand, maiiwanan tayo. Kung hindi tayo makikipagtakbuhan. Diyan na ngayon papasok yung role ng bench. Pagkatakbuhan, mapapagod yung mga nasa court. Tsak yan. Okay? Pag pagod, kailangan palit. Ikot ng tao. Dapat ganun eh. No? Sana, ito, lang yan, suggestion lang po yan. Hindi ko naman dinidiktahan si Coach Tim Con, pero sana maisip niya yung, makonsider niya yung ating mga suggestions. Palit ng tao, no? Give opportunity to the others na, lahat yan superstars eh, scorer yung karamihan dyan eh. So, bigyan mo ng chance na maka-score. Okay? Tataas ang bench points, tataas ang fast break points mo kung makikipagsabayan ka ng takbuhan. Okay? Force the turnover. Ayan, nagawa na nga natin eh. We were able to force New Zealand into 18 mistakes. Okay? Yan. Tsaka yung rebounds, pumantay lang tayo. Hindi tayo dapat pumapantay. Dapat ina-out-rebound natin yung kalaban para more possessions. Lalo na sa offensive rebounds. Tapos sa second chance points. Diyan ang marami tayong makakukuhang puntos eh. Okay? Sana ito yung mga departments or mga aspect ng laro na magkaroon ng makita sana natin na may improvement. Pangalawa, Justin Brownlee has to step up sa Australia game natin sa Australia. Ako, hindi katanggap-tanggap sa akin yung 4 points lang. 2 out of 10, 20% from the field. Wow. Okay? I'm not blaming Justin Brownlee. Hindi tayo galit kay Justin Brownlee dahil baka apektado lang talaga siya ng matinding depensa. Stifling defense ng New Zealand. Hindi natin masisi, hindi natin alam yung naramdaman niya doon sa depensa, nasa loob, wala naman tayo sa loob ng court, kaya hindi ko rin siya masisi. Pero with that kind of performance na 4 points lang siya, 20%, hindi nagawa ng paraan or naapektuhan talaga siya. No? Pag naulit-ulit yon at nadepensahan ulit tayo nadepensahan ulit ng Australia si Brownlee, no? Baka wala tayong pag-asa sa Australia. Pero kung pumutok ang laro ni Justin Brownlee, may pag-asa tayo. Tapos yung iba magko-contribute, wow, ganda. Okay, lahat double figures, ganda, no? Okay, may pag-asa tayo sa Australia. Okay? Ngayon, ang Australia short-handed sa undermanned. Kasi 12 ang kailangan, 'di ba? Sila 10 lang ang ang pasok ang lineup nila 10 tao lang. Okay? 7 doon ay second game lang nila.
or sabi natin bago sa team, bagong pasok, no? Bagong Australian team ito. Hindi ito yung mga nakakalaban nila nakakalaban nila sa nila Jason Castro, nila Terence Romeo sa Philippine Arena. Hindi na ito. Hindi na si Maker, hindi na si sino ba mga yun? Nakipagsipaan sila. Bagong Australian team ito. Okay? At yung 'di ba nag-champion sila sa Asia FIBA Asia Cup. Okay? 2 players lang ang nakasali ngayon dito sa Asian qualifiers. So karamihan dito bago. So ang magiging factor dito, magiging problema nila rito, yung magiging shorthand nila rito is yung chemistry. No? Yung pagiging familiar sa isa't isa. Okay? Chemistry. So doon tayo magbabangko. Okay na, sana maapektuhan sila nung hindi pa sila magkaamuyan or something. Mapuwersa natin ng turnovers. Yan. Okay? So, yan ang magiging problema nila. Although nanalo sila against Guam, nanalo rin naman tayo against Guam. So, what's the difference? Okay, baka naman talagang malakas lang talaga sila at medyo mahina-hina ang Guam, no? Pero just the same, paghahandaan pa rin natin ang Australia. Okay? Sinong 2 players na aking nakikita dyan? Si Krebs. Krebs, kung ano man ang gusto nyong sabihin, number 17. Abangan nyo bukas ang jersey number niya, 17, ano? Tsaka si Pepper, number 40. Parehong guardia yan. Okay? Si Pepper sa last outing, nag-23 points. Okay? Etong si Krebs, averaging 28 points per game. Okay? So, yan ang mga babantay nyo. Si Krebs at saka si Pepper. Alright? So, yan. Yan mga kababayan ang ating post-game analysis sa New Zealand at pre-game analysis para sa Australia. Good luck sa ating Gilas Pilipinas. Tingnan nga natin ulit yung schedule, kung anong oras at saka anong petsa. Ayan mga kababayan, tingnan nyo. Philippines versus Australia. Lakihan nga natin. Philippines versus Australia, March 1, 2026. 7 or 7:30 p.m. Tumutok na kayo. Sa mga manonood ng live, ito ay gaganapin pa rin sa SM Mall of Asia Arena. Sa sa TV, One Sports po yan. Abangan po ninyo. At saka sa RPTV rin, simultaneous shot. Hindi. Hindi ko sigurado, pero ang very sure ko, RPTV. Okay? Sa RPTV. Dahil time slot ng PBA yun eh. So, RPTV sigurado ako. Sa One Sports, hindi ko alam kung simultaneous or delayed telecast na lang doon sa mga magre-replay. Okay? So, supportahan pa rin natin ang Gilas Pilipinas. Okay? Alright, Justin Brownlee. Sana maganda ang laro mo. Yes. Alright, hanggang dito na naman po. At bago tayo magpaalam, request lang po sana ako na mag-subscribe po sana kayo sa mga bagong pasok at tumututok sa atin. Pwede po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Please subscribe. Magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Bye-bye!